sa lahat. Purihin po ang Panginoon at least tayo po ay karoon ng pagkakataon na magkaroon po ng ganitong gawain online. So, tayo po ay mag-aaral mula sa aklat po ng Juan, chapter 14, verse 1. Sabi po ng Biblia, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me." So, tayo po ay manalangin as kay dakilang Diyos Ama, muli kami po ay lumalapit po sa iyong banal na luklukan upang hingin po ang iyong gabay sa aming pong pag-aaral. Tunay nga po, Ama, na ito po ang pinagmumulan aming kakayahan upang ang iyong katotohanan ay maipahayag. At kung wala ka po, Ama, ay wala po kami magagawa. Kaya hinihiling po namin, Ama, na kami marapatin mo po, maging karapat-dapat sa gawain ito. At hinihiling po namin ang banal na Espiritu na siya po sa amin ay gagabay, nagbibigay po sa amin ng kaunawaan. Siya po magtuturo po sa amin, Panginoong Diyos, mga bagay na nais mo po na iparating po sa amin. Awa po, Ama, ay kalugdan mo po, gamitin mo po ako ng instrumento upang sa gabi po ito ay maipahayag ko po ang iyo pong mensahe. Muli, Ama, ang lahat po ito ay aming dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, ang title po ng ating message ay How to Stay Away from Heart Troubles. No? Ang ating pong puso ay mayroon pong napaka mahalagang ginagampanan sa ating katawan. So, ngayon din po sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo, none other than His body, ay po yun, the church. So, napakahalaga po ng mapangalagaan natin ang ating mga puso. At tayo po ay makakaiwas sa mga suliranin na dala po nito. Meron po akong pinopya mula sa isang article from Mayo Clinic, the top cardiology and heart surgery hospitals in USA, ngayon po taon 23 to 24. Sabi po dyan, heart failure, the overview, sabi po din ni Mayo Clinic, heart failure occurs when the muscle of the heart does not pump up blood as well as it should. When this happens, blood often blocks up and fluid can build up in the lungs, causing shortness of breath. Certain heart conditions gradually lead the heart to weak or stiff to fill and pump blood properly. These conditions include narrow arteries in the heart and high blood pressure. Proper treatment may improve the symptoms of heart failure and may help some people live longer by changing lifestyle and by proper quality of life. As much as possible, we must lose weight, exercise, use less salt, and manage stress. But heart failure can be life-threatening. People with heart failure may have some symptoms. Some may need heart transplant or devices to help the heart pump blood.
So napaka-delikado po pala na problema o kalagayan ng isang tao na ang kanyang puso ay hindi mag-function properly. Kasi ito po yung nagpa-pump ng blood throughout our body. No, napakahalaga po ng kanyang role na dapat po natin itong maunawaan. So there are some symptoms, there are some treatments, there are some causes, bakit ito nagkakaganito, at ganyan din po ang ating kondisyon. Spiritually, ay kailangan nating bantayan ang ating puso. Paano nga po ba tayo makaiiwas sa mga kalagayan na maglalagay sa ating kaalanganin? No? Paano natin maiiwasan ang naguguluhang puso ng isang Kristiyano? So how do we stay away from it? Una po, dapat po nating ma-detect agad o dapat po nating malaman yung mga early signs na tayo po ay mayroon ng heart troubles. So, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon Jesus, let not your heart be troubled. Paano po ba natin malalaman ng ating puso ay naguguluhan na? So, there are some symptoms. Kasi sabi ng Panginoon, sa John chapter 14, verse 27, ito ang sabi niya, John chapter 14, verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, ang mga indikasyon na tayo po ay naguguluhan o yung ating puso ay naguguluhanan, ay nawawalan po tayo ng peace of mind. Pangalawa, mayroon po tayong nararamdamang takot. No? So nakapahalaga po nito na tayo ay mayroong kapayapaan dahil kung tayo po ay walang peace of mind, ay magdudulot po ito ng marami pang komplikasyon sa ating kalusugan. No? Maaaring magkaroon po tayo ng anxiety, magkaroon tayo ng stress. No? Kapag tayo po ay nagkaroon na ng ganitong kondisyon, ay maaaring maglabas ang ating katawan ng mga tinatawag na stress hormones. No? Na sa bandang huli ay magdudulot ng another problem sa ating kalusugan. No? Kapag tayo po ay sobrang stress na, ay maaaring magdulot ito ng panginginig ng katawan. Minsan ay nagpapawis tayo ng malalamig. Minsan ay kakapusing din tayo ng paghinga. Minsan ay hindi na tayo makakakain dahil sa ating nararamdaman na anxiety. At yan po ay nagmula sa kawalan ng kapayapaan sa ating isip. Kasi kung tayo po ay walang kapayapaan, tayo ay nagkakaroon ng maraming kaisipan na lalo pang gumugulo sa ating pag-iisip at nadadamay po ang ating kalusugan. Another thing, kung tayo po ay meron ng heart trouble, ay nagkakaroon na tayo ng takot. No? Ang sabi nga ng Biblia, tayo ay parang nangihina. No? Sabi nga ng Biblia, the fear has torment. No? Kapag tayo ay may takot, ay parang niya tayong tinotorture. Pwedeng tayo ay matakot sa mga bagay-bagay na wala namang
kabuluhan. Kumbaga, sabi nga ay, tayo ay natatakot sa sarili nating multo. No? Wala namang kadakadahilanan, tayo ay natatakot. So, ilan lamang po yan sa mga palatandaan na tayo ay mayroong problema sa ating puso, no? Sa spiritual aspeto ng ating buhay. So kung tayo po ay may takot, wala tayong kapayapaan, so kabit-kabit na po yan, nandiyan na yung mga worries, no? Na nakapagdudulot din ng hindi maganda sa ating kalusugan. Gayon din po sa mga spiritual na bagay. Pag tayo ay nagkaroon na ng mga bagay na yan, ay hindi na po tayo makapaglingkod ng maayos sa ating Panginoong Diyos. Just imagine na tayo po ay pinangungunahan ng mga lalanganin sa ating buhay, gaya ng ating kakainin, gaya ng ating susuot, gaya ng ating mga provision sa bawat araw. Yan po ay magdudulot sa atin ng unti-unting paglayo o kasiglangan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So kapag nararamdaman na po natin ang mga indikasyon na ito, na tayo po ay mayroon ng pangangamba o mayroon na tayong kaguluhan sa ating puso, it's time for us na hanapin natin ang advice ng ating mga kapatiran. No? First of all, yung mga malalapit sa ating buhay, mga spiritual persons na malalapit po sa atin, mag-anak, asawa, mga kapatid, dahil yan naman po ang una. No? Sabi nga po ng Biblia, lalo na mga kababaihan, kung mayroon man po tayong mga katanungan, ay sangguni natin, ating pong mga asawa, at tayo ay magtanong sa kanila. Hindi lamang po sa aspeto ng mga aral, hindi gayon din sa mga pangamba sa ating buhay. Okay? Konsultahin po natin sila. At pwede rin natin konsultahin ang ating Biblia. Ano bang sinasabi ng Biblia patungkol sa ating mga worries, patungkol po sa ating mga alalahanin sa ating buhay, at patungkol sa mga bagay na ating pong kinatatakutan, no? We have to seek advice. We have to seek, no, or search the scriptures kung ano po ang masasabi ng banal na kasulatan patungkol sa mga bagay-bagay na gumugulo po sa atin. We may also ask the Lord about these things na bumabagabag po sa atin. So yun po yung mga pangunahing hakbang kung paano po tayo ay makaiiwas sa kaguluhan ng ating puso. No? Kapag nandiyan na po yung mga indikasyon, pag nakikita na po natin yung worries, yung fear, yung mga alalahanin na sa buhay natin, it's time for us na hanapin yung ating kasagutan through the advices of some people around us, even the Bible, even the Lord Jesus Christ. Pwede rin natin alamin kung ano po yung nagiging ugat ng ating pong mga alalahanin. No? Dito po sa ating binasa sa John chapter 14, verse 1, ang ugat po ng kadahilanan kung bakit ito ay nabanggit ng Panginoon sa Kristo, dahil nakikita po ng Panginoon, nararamdaman po niya ang bumabagabag sa kanyang mga disciples o sa mga apostol. Imagine po sa early ministry ng ating Panginoon sa Kristo, ay masasabi po natin na masaya mga disciples. No?
Nakikita po nila mga miracles na ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Nakita po nila paano Panginoon ay nagpakain ng libu-libong tao sa pamamagitan lamang ng 2 tinapay, ng 5 isda. Nakita po nila paano Panginoong Jesucristo ay bumuhay ng patay si Lazaro. At kung ating pong i-imagine kung tayo ay kasama ng Panginoon during that time, ay para masasabi po natin, wala na tayong nahanapin pang iba. No? Kakain tayo ng walang worries. Hindi tayo mag-aalala sa mga karamdaman kasi anytime, pwede tayong pagdadalingin ng Panginoon, kasama lamang natin siya. No? Kapag kailangan ng pera, sabihin ng Panginoon, pumunta ka doon sa isda, bukahin yung bibig niya, may pera, may ginto doon. So yun yung mga bagay-bagay na very comfortable, very comforting sa mga alagad ng Panginoon. But later on, no, siguro iniisip nila, ito na talaga. Ito na yung Messiah, ito na yung Kristo, ito na yung hari ng mga hari na ating hinintay, ito na yung pagkakataon na i-restore ng Panginoong Diyos ang kaharian ng Israel. Makakalaya na tayo sa pananakot ng mga Romano. So yun po yung mga kaisipan na maaaring naisip ng mga disciples. Pero ang lahat ay nag-iba. Nang ang Panginoong Jesus ay gusto na nilang gawing hari, ay tumawala ang Panginoon sa kanila. Sinamba na nila ang Panginoon. Nagpuri na sila, sabi niya, Hosanna, blessed is the one, is the man who cometh in the name of the Lord. No? At siya ay tinanggap na nila bilang siyang hari na darating. At pagkatapos na yan, ay nakita nila na halos lahat ng kanilang inaasahan ay nariyan na. Pero sabi ng Panginoon, nakikita niyo ba ang templo na ito? Sinasabi ko sa inyo, walang anumang bato na may iwan sa kanyang kapwa bato. At sekreto siyang nilapitan ng mga disipulo, Panginoon, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? Kailan po ang muli niyong pagparito? Kailan po ang katapusan ng mundo? At ang Panginoon ay nagsalita ng maraming bagay patungkol sa tribulation na darating, mga kaguluhan, paglindol, at gutom, balita ng mga gera sa bawat bansa. Sinabi ng Panginoon, through tribulations ay marami kayong dadaanan, papatayin kayo sa aking pangalan. So those things ay nagbigay ng matinding alalahanin sa mga disipulo. Nadagdagan pa na sabi ng Panginoon, isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. So silang lahat ay nalungkot at tinanong nilang bawat isa, Panginoon, ako po ba? Pati si Judas nagtanong, Panginoon, ako po ba? So mapapansin po natin na sila ay unti-unting nagkakaroon ng trouble, nagkakaroon ng mga kabagabaga sa kanilang puso. At nadagdag pa, sabi ng Panginoon, ang anak ng tao ay kinakailangang mamatay, ngunit sila ay muling mabubuhay. Imagine, no, yung expectation nila ng Panginoon ay maghahari, yung expectation po nila ng Panginoon ay i-restore na ang kaharian ng Israel, ay hindi pala. At marami silang daraan ng mga paghihirap at ang kanilang inaasang hari ay mamamatay. Kaya naman ang Panginoon ay nagsabi sa kanila, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So tayo po mga kapatid ay mayroon ding mga pinagdadaanan sa buhay natin sa kasalukuyan. Maaaring sinasabi natin na tayo nga ay
mayroon ng kasarinlan pagdating sa ating bansa. Subalit mayroon po tayong threat na anytime. Pwede tayong bagsakan ng bomba ng China. Maring niisip po natin na maring magkaroon ng gera. Maring niisip din po natin na tayo ay lalong maghihirap. Sa ngayon po, talagang nararamdaman natin ang hirap. No? Hindi natin alam kung meron yung ating mga kapitbahay kumakain pa ng 3 beses isang araw. Kung tayo lang po ay magiging mapagmasid sa ating kapaligiran, masasabi natin na talagang mahirap na ang buhay sa ating kapanahon. Nakakarinig po tayo ng maraming kaguluhan. Nakakarinig tayo ng maraming banta sa ating kalusugan. At ang mga bagay pong ito ay nagiging dahilan ng ating pangamba sa ating buhay. Ang mga bagay po na ito ang pinag-uugatan kung bakit tayo ay natatakot, bakit tayo ay nag-aalala, bakit po tayo ay nawawalan ng kapayapaan at minsan ay nawawalan tayo ng pag-asa sa ating buhay. Kaya mahalaga po mga kapatid, na unang indikasyon pa lang ng ating problema, espiritual na aspeto ng ating buhay, kung ang ating puso ay naguguluhan na, tingnan natin at baka tayo ay natatakot na. Tingnan po natin baka tayo ay nag-worry na. Baka po tayo ay nag-aalala na. Baka tayo wala ng kapayapaan sa ating isipan. Baka tayo ay hindi na nakakatulog. At imbes na tayo ay maging payapa sa ating buhay, ay pinahihirapan po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. So tingnan po natin ang pinag-uugatan ng ating mga problema. Tingnan po natin ang pinag-uugatan ang mga alalahanin natin sa buhay. At tingnan din po natin kung ano ang advice ng ating Panginoong Kristo. Ano ang remedy na binibigay ng ating Panginoong Jesus, knowing that all of us are getting through this kind of troubles in our heart. Ang sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Alam ng Panginoong Diyos, o ng ating Panginoong Kristo, na tayo po ay kumpiyansa sa ating Panginoong Diyos. Ang ating Ama sa langit, ang ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, alam po ng Panginoon na tayo ay mayroong pananampalataya, mayroong pananalig sa Kanya. Ganyan din po ang kalagayan ng mga Israelita bilang holy nation, bilang chosen nation ng Panginoong Diyos, bilang bansa na pinagkalooban ng Panginoon ng kanyang mga kautusan, bilang bansa na binigyan ng Panginoon ng mga propeta, bilang bansa na binigyan ng Diyos ng mga kaalaman patungkol sa Diyos, at kung saan ang Panginoon sa Kristo ay sinugo para sa kanila. Alam ng Panginoon sa Kristo, gaano po sila nagtitiwala sa ating Amang Diyos. At gayon din po tayo. Bilang tayo mga mananampalataya in this generation. No? Sabi nga ng Biblia, before the foundation of the world, ay kilala na ng Panginoon tayo. Maging ang ating mga pangalan ay sinulat na sa aklat ng buhay. No? Maging yung ating kaligtasan ay ipinalaganan ng ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Kaya naman, alam ng Panginoong Jesus na tayo po bilang mananampalataya sa ating pong kapanahunan ay mayroon po nitong pananalig sa Ama. Pero sabi ng Panginoong Jesus, kung kayo ay nananalig sa Ama, since you believe in God, believe also in me. So napakahalaga po ng bawat kataga, bawat pangako ng Panginoong Kristo
na sa atin po ay kanyang ipinapahayag ay atin pong pangahawakan. Maging ang pagiging Diyos ng ating Panginoon sa Kristo bilang ating tagapagligtas, bilang ating pong kaibigan, bilang ating kaibigan, ay kailangan po nating panghawakan. Kaya sabi niya, you believe in God, believe also in me. Kaya sabi po niya ay mahalaga na tayo po ay mas magtiwala sa Panginoon sa Kristo kaysa mga pangangailangan po natin, kaysa ating mga worries sa ating buhay. Tingnan po natin sinasabi ng aklat ng Mateo, chapter 6, bilang pagbibigay ng Panginoon ng comfort sa atin. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 33. So unahin po natin sa verse 19. Ito sabi ng Panginoon, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust nor thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye, therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Verse 24, talog po tayo. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Verse 26, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather unto barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Verse 29, and yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Verse 30, wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what ye shall eat, or what we shall drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need all of these things. 33, but seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. 34, take therefore no thought for tomorrow, for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So sabi ng Panginoon, it is understandable that we worry about the things natin pong kakainin. We worry about the things natin pong susuot. We worry about the things natin inumin. We worry about so much things concerning our life in this world. Paano mag-aaral ang ating mga anak? Paano yung ating mga pangailangan?
Paano po tayo magsusurvive sa mundong ito na kung saan ay napakahirap? Alam po ng Panginoon ang lahat ng bagay na ito. Pero kung ang lahat ng bagay na ito ang magiging priority po sa ating buhay at sa magiging daan para tayo ay matakot, most assuredly, tayo po ay ilalayo ng mga bagay nito mula sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, no man can serve two masters. No? Kapag tayo po ay nagsimula ng matakot, kapag tayo nagsimula ng mangamba concerning this life, little by little, tayo po ay malalayo sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na take po natin ang advice ng Panginoon. Let not your heart be troubled. Imagine po, no? Kapag Sunday, na-observahan niyo po ba ano nangyayari sa ating simbahan? Nasaan po yung ating mga kasama sa ating gawain? At kung ating usisain, malalaman natin nandun sila sa kanilang mga hanap buhay. Balang-abala sila sa mga bagay-bagay na may kinalaman po sa mundong ito. Kung hindi po natin mababantayan, mga kapatid, ang mga pangambang ito sa ating buhay, little by little, mga kapatid, tayo malalayo sa Panginoon. We are going to trust our riches more than trusting our Lord Jesus Christ. Sabi ng Biblia, kung nasaan ang iyong kayamanan, na doon din po ang ating mga puso. Ang mga kayamanan ito, ang mga bagay pong ito, na nandito sa sanlibutan, ito po yung mga bagay na naglalayo sa atin, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon sa Kristo. Ngayon nga lamang po sa gabi ito, no? Bibilangin po natin ilan ang nandito sa gawain ito. Ilan po yung nakapagbibigay ng oras para sa gawain ito. Where are the others? Why are they not here? Is not the Word of God not important? Hindi po mahalaga ng bawat isa ay nagpapalakasan sa isa't isa. O baka naman sila ay nagbo-boring na sa ating mga pag-aaral. O baka naman pine-personal na. Ganito naman na mag-preach, walang kalatoy-latoy ang sasabihin na yan. Mas maganda pa itong ating gagawin, may mapapala pa ako. Not, mga brother, mga kapatid. We should seek the benefit of each and every one of us. Huwag po natin isipin ang ating mga sarili. Ang isipin po natin ang kapakanan ng bawat isa. Ang isipin po natin ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Sa ating pong pagiging mga abala, sa ating pong mga takot sa ating buhay, ito po nangyayari po sa atin. Unti-unti tayong inilalayo sa ating Panginoon. O baka naman, iniisip natin na kung minsan, totoo bang may Diyos? Totoo bang ako ay mahal ng Diyos? Totoo bang hindi mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa akin? Puntahan po natin ang aklat ng Roma. Upang patunayan po natin na bawat salita ng Panginoon ay harapat dapat natin panghawakan. No? There is nothing na magiging dahilan na tayo po ay mawalan ng kumpiyansa sa ating Panginoong sa Kristo. Sabi po sa Romans chapter 8, saan po natin sa verse 28. Roma 8:28, sabi po diyan, ito sabi ng kasulatan, verse 28, and we know
Sabi ng Biblia, that all things work together for good to them that love God. To them who are the called according to His purpose. So atin pong pipigain ito, the all things that work together for good ay yung mga nagmamahal lamang sa Diyos. Sabi ng Biblia, whosoever is born of God, or whosoever loveth, is born of God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. So first, implication na tayo nga ay tunay na mga anak ng Diyos, ay kung tayo nga ay mayroong pag-ibig sa Kanya. And then, kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, tayo ibig sa Kanya, ang sabi ng verse 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them also justified, and whom He justified, them He also glorified. Ito po yung pinakamaganda, sabi sa verse 31, what shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? Kung tayo man po ay dumananas sa mga maraming pagsubok sa ating buhay, mga kapatid, kung tayo man sa panahon ngayon, maaaring nawawalan tayo ng pag-asa, we must always remember, sabi ng Biblia, if God be for us, who can be against us? And we take God at His word, and we take the Lord Jesus Christ at His word. O mas paniniwalaan natin yung ating worries, o mas paniniwalaan natin yung mga takot natin sa ating buhay. Hindi ba mas kinakailangan natin paniwalaan ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Kung ang lahat ng bagay na binigay ng Diyos para sa ating ikabubuti, ginawa niya ng lahat, no? From election unto glorification, tapos na. How much more yung mga bagay dito sa lupa? Anong mga bagay ang maaaring magpalayo sa atin sa Diyos? Ang sabi po dito sa verse 32, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Mayroon po ba tayong mga bagay na iniisip na kailangan po natin? Concerning this life, concerning spiritual things, hindi po bang lahat ng bagay na yan naggagaling sa ating Panginoon? Hindi po bang lahat ng bagay na ito ay binibigay sa atin ng Diyos? At kung ang lahat ng bagay na ito ay nagmumula sa Kanya, bilang patotoo, bilang pruweba, ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak at namatay para sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. John 15:13. Ano pa po ang ating hahanapin? Patuloy pa po ba tayo magdududa sa sinasabi ng Panginoon sa Kristo? Patuloy pa ba tayong mag-worry? Patuloy pa po ba tayong mag-aalinlangan sa buhay natin kung tayo ba ay tutulungan niya o hindi sa mundong ito? We must take the Lord Jesus Christ at His word. Every single word na nagmumula sa ating Panginoon sa Kristo ay kinakailangan ng ating 100% acceptance and belief. We must take the Lord Jesus Christ at His word. Kaya sabi niya po dito, sa verse 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? Tayo po ba'y nag-aalinlangan sa ating kaligtasan? Tayo po ba'y nag-aalinlangan pa ngayon? At tayo ay
Napawalang sala na ba o hindi? Are we already justified in the sight of the Lord? O patuloy tayong gumagawa ng sarili nating magagawa para tayo ay mapatawad ng Panginoon? Mas pinangyahawakan pa ba natin yung ating magagawa para tayo ay mapatawad? At kung meron mga nagsasabi sa atin na tayo ay makasalanan pa rin, sa impyerno ka pa rin pupunta, wala pa rin nagbago sa iyo. Ano po sabi ng Panginoon? Sabi dyan, who shall lay anything to the charge of the elect? It is God that justifieth. It is finished. It is the Lord God that justified us. Verse 34, who is he that condemneth? Sino sa atin ay magsasakdal o hahatol? Ang Panginoon sa Kristo lamang, wala nang iba. Pero, siya na mismo yung namatay para sa atin, para tayo mapawalang sala. Kaya sabi diyan, it is He that died for us. At ano pa, sabi diyan, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Sino nag-aakusa po sa atin? Sino pwedeng nahatol sa atin? Yung kaisa-isa na pwedeng humatol sa atin, siya pa yung namatay para sa atin, at siya pa yung namamagitan para po sa atin. Between God and us. Kaya wala na po tayong dapat ipag-alinlangan pa. Wala na tayong dapat pang ikabagabag ng ating puso kung tayo ba talaga pinawalang sala na. We are justified through the works of the Lord Jesus Christ, and we must take Him at His word. It is finished. Another thing sabi ng Panginoon, who shall separate us from the love of Christ? Are we worried? Kung tayo man po ay nahulog sa pagkakasala, are we still worried na tayo ay hindi na mapapatawad ng Panginoon? Are we still worried na tayo po ba ay hindi na mahal ng Panginoon? Sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, shall distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, as it is written, for thy sake we are killed all day long. Pero sabi sa verse 38, talong po tayo doon, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Ano pa po ang pwede nating marinig? Ano pa ang gusto nating marinig mula sa ating Panginoon sa Kristo? Even His love cannot be taken away from us. Kahit po ang kamatayan, kahit ang tagbutom, kahit ang tribulation, kahit ang anumang nilalang sa taas, sa kalaliman man, o ang mga kapangyarihan man, o kahit mga anghel, mga kapatid, shall not be able to separate us from the love of Christ. There are so many promises from the Lord Jesus Christ. The question is, are we ready to take Him at His word? So, kailangan natin mga kapatid, bantayan ang ating puso. Kailangan po natin bantayan ang ating buhay Kristiyano. First indications ng problema sa ating puso, gawa na tayo ng paraan. Tingnan natin ano sinasabi ng Biblia. Natin ang advices ng ating mga kapatid. Konsultahin natin ang ating Biblia.
Alamin natin ang pinag-uugatan ng ating mga troubles, no? Ating paguluhan. Alamin natin kung ano ang pinakaugat nito. At pagkatapos, tanggapin natin, no? Sa buhay natin, i-apply natin sa ating buhay kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo patungkol sa mga bagay na ito na gumugulo sa ating buhay. Kaya lamang po mga kapatid at muli, nawa, purihin natin ang ating Panginoon Diyos.